Ayan, thank you, Miss Alisa. Thank you. Yan, isang makulimlim na araw ng linggo po sa inyong lahat. Are you happy na nandito po tayo? Yeah, kanina po nung pagpasok ko dun sa room, yung ramdam na ramdam ko po yung, alam niyo yung kagalakan? Kagalakan kasi nakikita ko kayong lahat. I mean, alam ko yung presensya nyo na nandito kayong lahat. Basta yung ibang klase na kagalakan. And I really thank God na andito po tayong lahat, sabik at uhaw sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Yeah, first and foremost, yung presensya ng Panginoon. Pangalawa na lang po yung pag-aaral. Kasi pinakamahalaga, pinaka-importante sa lahat ay ang presence ng ating Lord. Amen po ba? Yan. Kaya po talaga yung praise and worship, talagang dapat nakaka-participate tayo. Napaka-importante po. Para po yung ating, yung lahat-lahat sa atin, may alay natin sa ating Diyos. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Aming Ama, salamat that you are the King of all kings, the Lord of all lords, and you are with us. You are with us. Your presence is with us, God, and in us. God, thank you for this opportunity, Panginoon, na pinagsama-sama mo kami upang mag-aral ng iyong banal at makapangyarihang salita. Thank you, God, that you will give life to your word. And Lord, from your word and from your spirit, matututo kami sa umagang to. Panibagong antas ng pagkilala namin sa inyo. And Lord, yung desire namin na maging extension ng ministry mo dito sa lupa, and maging extension ng pagmamahal mo. Lord, salamat Panginoon, na sa lahat ng bagay meron kang kadahilanan. Kaya Lord, gawin mo po sa amin kung ano yung nais mo na maging kami. Yung antas ng aming pagkilala sa inyo, antas ng aming pananampalataya, hindi lang sa iyo, kundi sa mga ginagawa mo at gagawin mo pa. Yung level ng aming kaunawaan, Panginoon, Lord, i-increase mo, Lord, i-increase mo po. And Lord, habang kami ay lumalakad bilang iyong mga anak, maramdaman namin lagi yung kapangyarihan mo na sumasama sa amin. Maramdaman namin, Panginoon, yung galaw mo sa aming buhay. And ginagawa mo yun, Lord, hindi lang para sa amin, but for the expansion of your kingdom here on earth. Namatay ka para sa lahat at minamahal mo kaming lahat. Napakasarap, Panginoon, na kami ay gagamitin mo para po sa iyong dakilang layunin. Lord, bless the word that you have given to me. Bless all our ears na marinig namin, Panginoon, kung ano lang yung nais mo na marinig namin. Open our eyes. Open our eyes to see the wonders of your word. Lord, cleanse my lips and my heart na maging karapat-dapat po ako sa umagang ito. And ang apat na sulok ng lugar na to, I take authority in the name of the Lord Jesus Christ. Walang gawa, walang kaisipan na hindi galing sa iyo, Panginoon, ang maririnig namin. I rebuke all the disturbances. I rebuke every imagination that's not of God. I rebuke everything that is not of God in this place. In Jesus' mighty name, amen, amen. Ayan.
Ang atin pong pag-aaralan sa umagang ito ay The Authority from the Lord and Faith to His Living Word. Alam po nyo, every time na nagpre-prepare ako ng mensahe, ang nais ko po, bilang mga anak ng Diyos, may impact sa atin yung ginawa ng Panginoon. Tataglayin natin sa buhay, and sabi nga, magagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay, and not only enough for ourselves, but to do to others. Para gawin natin sa iba. Kahapon po, when I was studying, bago ako pumasok sa opisina, dumating sa akin itong ganitong katanungan. Natatanong natin, tinatanong natin who Jesus is. Sino ba si Jesus? Tama? Kilala natin si Jesus ay si Jesus, Panginoon ng mga Panginoon. Pero alam po ba natin na sa ating kaisipan, kung siya ay nanatiling si Jesus lamang at wala siyang ginawa, may dating po ba ang pagiging Panginoon at Panginoon niya? Ang Diyos ng mga Diyos? Kung siya ay nanatiling, kung siya ay si Jesus lang sa pangalan, at wala siyang ginawa, anong impact? Parang ganito, si Nelory. Kristiyano ka, Nelory, right? Anak ka ng Diyos. But, sa pagiging Kristiyano mo at pagiging anak mo ng Diyos, wala kang ginawa. Walang nakita. Walang distinguishing mark bilang anak at lingkod ng Diyos. Does it matter that you are the son? Ikaw ay anak ng Diyos? Yeah, might be, it matters para lang sa'yo. Sa sarili mo lang, good for me, I'll be in heaven. Good for me, I'm prospering. Good for me, I'm blessed. Pero, kung walang extension, kung walang other proof or evidence na nakikita ang ibang tao na ginagawa mo para sa iba, parang kulang. Kulang. Yun po yung sinasabi ko, na Jesus is Jesus, the Son of the living God. Pero kung hindi siya namatay sa krus, ganun ba kalaki ang impact ng pagiging Diyos niya sa atin? Kung wala siyang ginawa to save us from hell and to have the pamamaraan upang tayo ay mapagaling at upang tayo ay ma-redeem from every curses, kulang ang pagiging Diyos niya, di ba? Yun po yung gusto kong makita natin sa umagang ito. Na yung ating pagiging anak ng Diyos will reach dun sa maximum ng pagkakatawag niya sa bawat isa sa atin. Let me start for us to understand what I'm saying. Okay. Mostly, my topic is about healing and faith. Healing and faith. Bata, matanda, senior citizen or hindi, nagkakasakit, maraming nararamdaman. And I think this is important to us. Lagi na may sakit si ganito, ay kailangan ganito, ay ganito. So gusto ko po, yung ating level of faith ay tumaas ang antas for us to understand about this healing. Matthew 8:5-13. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisado, siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man may nasasakupan man ng mga kawal.
Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y nahayo. At sa iba, halika, siya'y lalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. Ginagawa niya. Na mga si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinabi ko na sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Magpatuloy po muna natin sa verse 13. Sorry, Miss Alisa. Oh, okay na. Bubuksan ko na lang po ang Bible ko. Is it Matthew 8? Matthew 8. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo. Mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Gusto ni Jesus puntahan yung alipin ng kapitan. Subalit sabi ng kapitan, sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ito ang gusto ko pong makita ninyo. Sabi ng kapitan, sabi ng Jesus, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. And ang naging resulta sa verse 13, sabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo, mangyayari. Sabihin niyo mangyayari. Mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. So the very first point, marami itong point na ito, 6 po ito. Ang daming pamamaraan pala para gumaling. 6 po yung account ko, kaya binibilisan ko. Marami akong verses dyan. 6. The first point is, faith. Faith. Sabi nung kapitan, sabi niya, sabihin niyo lang at gagaling na ang aking alipin. Kaya sabi ni Jesus, wow, ganun siya kabilib sa akin. Ganon siya kabilib sa akin. Matalino yung kapitan. Sabi niya, next anak, ay may isa, yung bago yon. Yung sabi niya, ako man po, yung authority, nakita niyo yung authority? 8, yan. Okay, next anak. Nasaan yung authority? May nakita ako kanina sinabi dyan nakita niya, sabi niya, ako man po ay, ayun, 9. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupan ding mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y hahayo at sa iba, halika, siya'y lalapit. Kaya, ang sabi niya kay Jesus, Lord, may authority ka naman eh. Just say it. Just say it. May authority ka eh. Ako man po may mga nasasakupan din ako pag inutos ko na halika. Sumusunod. Gawin mo to. Nakita niyo ang ibig sabihin ng kapitan? The authority that is in Jesus. Kaya napakabilis sa kanya sabihin niyo lang, gagaling ang aking alipin. Nakita ng alipin. Anong authority meron si Jesus? Ikaw ba may authority rin? Hello? Ha? Ikaw ba may authority rin? Ha? Yeah. Matthew 28, sabi ko, surein ko nga, yun ang sinasabi sa 28:19. Alam natin, mga kapatid, alam mo lang natin. Pero, dapat yung pananampalataya natin maboost. Nandito sabi dito, sa verse, Matthew 28:16, di ko na po nilagay diyan, kaninang umaga ko lang ni-review. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita sila ni Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Wow. Alagad na nag-aalinlangan pa. Sumasamba na.
Sumasamba na, pero nag-aalinlangan pa. Amen? Ganun. Next, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat. Sabi ni Jesus, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, kaya't humayo kayo. Nakuha niyo ang ibig sabihin ng kapitan? Na kay Jesus lahat kasi ng kapangyarihan. Amen? Na kay Jesus, alam ng kapitan. Kaya sabi niya, Panginoon, ako man, may nasasakupan din. Pero, parang gusto niya sabihin niya, since may authority ako, kung anong sabihin ko, whatever it is, sinusunod ako. So thus you are. Tama? Kasi lahat ng authority, sabi ni Jesus, ibinigay. Tama ba? Lahat ng authority sa langit at sa lupa, ibinigay na daw sa Kanya. This is, sabi nga, tawag na huling habilin. Amen po ba? Di ba yung huling habilin, napakahalaga pag mamamatay na, siya aakyat na dito sa langit. Kaya, binibili na niya yung mga alagad. Anong sabi niya sa mga alagad? Na dapat hindi natin ito malimutan, mga kapatid. Para meron tayo ng, hindi lang confidence Alam niyo, ang gusto kong ma-receive yung tapang. Tapang. Na, wow, sandali, may authority ako. Wait. Di ba? Oy, demonyo, wait lang. Ha? Wait lang. Oy, ano yan? Ano yung problemang yan? Wait lang. I have the authority. So yun, nakalagay dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Sabihin mo, kapangyarihan. Alam po ba nyo na yung authority natin nanggagaling sa from the power of Jesus to us? Kaya tayo bilang mga anak niya, nananalaytay sa atin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Are we aware of that? Na pag tayo nag-minister, lalo na pag tayo nag-minister, pag tayo nagpagaling sa may sakit, when we speak any kind of words, as long as it's in accordance to the living word, life can produce. Life can produce. But remember, it must be accompanied by faith. Kung salita lang, na walang hinuhugot, na pananampalataya ang puso mo, that's nothing. That's nothing. Pananampalataya pa rin. Hindi lang speak the word, but the faith in your heart. The faith in your heart. The faith in your heart must be 100%. Kaya nga ang topic ko, the authority from the living, ano ng title ko, anak? The authority from the living word. Pasensya na, Alisa, malikot ako. The authority from the Lord and faith. Faith to His living word. Faith to His living word. Kasi sabi nga ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Humayo kayo. Humayo kayo. Kaya, hindi naman sa nakaka-excite po pag yung sabihin, merong magpapa-Bible study, lalo na po natutuwa ako pag unbeliever. May unbeliever, pag unbeliever, may gagawin si Lord. May gagawin si Lord. Lalo na at pag may karamihan yung matindi yung sakit, tapos hindi Kristiyano, tapos magpapa-Bible study, mga ganon. Sabi ko, may gagawin si Lord rito. It is from God. Balik tayo, anak. So, nakita niyo po yung sinasabing authority. Yung kapitan, nakita niya ang authority that comes from Jesus. Kaya, sabi niya, sabihin niyo lang, just say the word, and gagaling. Kaya sabi ni Jesus, wow, hindi ako nakakita ng ganitong klase ng pananampalataya. Next, anak, bilisan natin, 6 to Okay. Yan ang pananampalataya. Alam natin ang pananampalataya ayon sa 11:2. Sige, buksan ko. Ayon sa salita ng Diyos. Faith. Again, once you speak the word, it must be accompanied by faith in your heart. Not just pray and without faith in your heart. I'm sorry. Okay. Ba't ba kailangan buksan ko pa itong faith? What is faith? Alam naman natin, ang faith ay nakalulugod sa Panginoon. And sabi nga, lahat ng ginagawa natin
ng walang pananampalataya, it is a sin. Asan po ang faith? Anyone na nakakita ng Hebrew 11:2? Faith is Hindi ko na po makita ang Hebrew. Anyway, alam natin what is faith is. Yun yung pananalig, pananampalataya kahit hindi pa natin nakikita. Next, anak. Okay, biblical principle number 1. Our real faith heals. Yan. Real faith heals. Katulad ng pananampalataya ng kapitan na nagpagaling dun sa kanyang alipin. Matthew 8:14-17, maraming pinagaling si Jesus. Pumunta si Jesus, this is biblical principle number 2. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at doon nakita niya ang biyenan nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon ito at naglingkod sa kanya. Biblical principle number 2. Ano, anak? Touch from God. Touch from God. Touch from God. Contact. Direct contact. Pwede rin bang direct contact from you? Hello? Pwede bang direct contact din from you? To the person na may sakit? May kausap po ba ako? Ha? Pwede rin ba? Na touch of the minister to the person na may sakit? Pwede po ba yon? Amen. Amen. Gusto ko na po, nagkakaintindihan po tayo. Hinipo niya, sabi dito, siya ni Jesus. Ito pa rin ba yun o iba na? Iba na naman to. Okay, another example ng touch from God. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanyang isang kitongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo ang wika niya, kung ibig po niyo, ako'y inyong mapapagaling. Again, anong ginawa ni Jesus? Hinipo. Gumaling? Gumaling. Do you believe that your touch to a person who is sick can heal? Ha? Yeah. Sinabi dyan hinipo. Hinipo lang. Jesus released a word. Anong word ni Jesus? Ibig ko, gumaling ka. A word. A word. Ibig ko, gumaling ka. But again, I'm telling you, mga kapatid kong minamahal, it's not just a mere word. It must be accompanied by faith. Tandaan nyo yan. Tandaan po natin yan. It must be accompanied by faith. Kaya ang principle, number 1 lagi, faith. 2, attach. Bilisan natin. Number 3, gumaling ang kitongin. Authority by the word. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan. Ay, hindi, may gusto pa akong makita doon, anak. May gusto pa akong i-discuss. Okay. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Okay, ito po ang gusto kong makita natin. Sinasabi natin sa kakilala natin, anak ako ng Diyos, Christian ako. Punta tayo sa church. Kasi ganito pag kilala mo si Jesus, ito ang mangyayari sa'yo. Ito ang benefits. Alam po nyo, kahit hindi nag-aya si Jesus, ano nangyari sa napakaraming tao? Ha? Sinundan siya. Why? Because of the miracle. Because of the miracles. Ha? Sinundan siya. Nag-aya ba siya? Many account in the Bible, sumusunod ang tao kay Jesus. Lalo na pagaling siya sa bundok. Kasi sa bundok, nakikipag-commune siya to the Father. Di ba? So yung presensya ni God nasa kanya.
sa pagbaba niya ng bundok. Nagpag-commune siya, ano bang ginagawa niya sa bundok? Nagbibisikleta ba? Di ba? Nagpipiknik ba sa bundok si Jesus? Ano bang ginagawa niya sa bundok? At lagi siyang nandun sa, ang tawag doon, isolate, yon. Isolate place. Isolate, yung walang tao. Gusto niya nakabukod sa crowd lagi. Ganun siya eh. Gusto niya nag-iisa. Yun si Jesus. To commune with the Father. Turo ni Brother Arnold last week. Intimacy. Di ba? Intimacy with God. So, yun. Sabi ko, oo nga, no? Oo nga, no? Kung nakikita sa aming mga Kristiyano yung kapangyarihan ni Jesus, nakikita how Jesus work, hindi na kami mag-aaya eh. Hindi na mag-aaya. Pupunta talaga sa church. Sabihin, dito, talagang Diyos, ang Diyos nila. Talagang ang Diyos nila, totoo. Talagang ang Diyos nila ay buhay. Kahit hindi na tayo mag-aya pa ng mag-aya eh. People will drop in the church. Do you believe that? Do you believe that? Di ba? Kasi sabi diyan, nang makababa, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang kitongin. Sa isang account na mababasa natin, yun namang isang babae na 12 years na bleeding, naglalakad si Jesus, right? Ano nangyari? Many people following him. Another account. Naglalakad siya sa kalye. Imagine niyo, naglalakad kayo sa kalye. Of course, we cannot be God. Pero ang ibig sabihin dito, nakaka-attract. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Ano kung Kristiyano kaal? Sa barko, pagsampa mo. Ano kung Kristiyano kaal? Anong special sa pagiging Kristiyano mo? Ano yung pagiging Kristiyano mo? What's your significance? You know what I mean? You know what I mean? What is your distinguishing mark, Al? Pag nandun ka na sa barko at kasama mo mga tripulante. Ha? Ano? Ano ngayon? Ano ngayon? Who cares? Who cares? Di ba? Know your identity in the Lord and walk on it. You have the right because God has given you the authority. Hindi ka kung sino-sino lang. And kung ano yung sabihin mo, it produces life. It produces life. Doon ka magiging representative and ambassador of the Lord. Wow! I'm the ambassador of the Lord. Di ba? Yun po ang makita dapat natin. Principle number 3. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng demonyo. Demonyo na ang kalaban natin. Demonyo na. Sabihin mo, demonyo na. Yan. Maraming klase ng demonyo, ha? Sa isang salita lamang, ay pinalayas niya ang masasamang espiritu. Wow! Wow! Sa isang salita lamang, ay pinalayas niya ang masasamang espiritu. At, anong kasunod? At, pinagaling. At pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Pwede bang mangyari ngayon yan? Ha? Pwede kayang mangyari? The same God we had. The same Jesus never changes. Yung espiritu niya, yung pagmamahal niya, yung compassion. The same. Di ba? Kayang-kaya. Kailangan lang we know our authority. We know who we are in Christ. Sa isang, imagine niyo, di ba pag tayo nagpipray, lahat na lang ng salita, no? Ganito, ganyan. Lahat. Authority lang pala, no? Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu. At pinagaling. Kasunod nun, pinagaling. Ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Pagpatuloy natin, anak. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Isaiah 53:5b. Bukod pa yung aking favorite na 1 Peter 2:24. Baka sabi, Pastora, alam mo na, 1 Peter lang, o may bago na, mga kapatid. Isaiah 53:5b.
tayo ay gumaling. Past tense. Tama ba? Past tense ba? Gumaling? Or gumaling na tayo eh. Sabi nga, we are the healed that the enemy is trying to put sickness. But we are the healed. We are the redeemed. Tatagumpay minsan ng kaaway. Amen ba? Okay. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya. It was past tense. Tapos na. It's done. It's finished. Sabi nga, it's finished. Done work at Calvary. Finished work ni Jesus, ng ating Panginoon sa Calvary. At sa mga hampas na kanyang tinanggap. Isaiah 53:5b. That is our authority. Gagamitin natin yung authority na yun. Oh, the word says, and we know that the word is the final authority. That's the truth. Sa NIV, by His wounds, napakarami kayang latay, we are healed. So, nasa na tayo? Number 3, di ba? Number 3 na ba? Number 4, yung inaalihan ng demonyo. Okay? Anong title nun? By touching the... in number 3. Balik tayo muna sa... authority by the word. Yan. Kasi yun ang sinabi sa word eh. Na sa aking mga latay, kayo gumaling. So be it. Lord, sa mga latay mo, ako'y gumaling. Authority ng word. Number 3. Tandaan po natin yan. 1, true faith. 2, touch ni Jesus o touch natin as a minister. And 3, authority nung salita ng Diyos sa Isaiah 53b or sa 1 Peter 2:24. Marami pa yan eh. Sa Exodus and sa 20 verses sa Exodus about healing. 15:26 like that or 26:25 about healing. Yun lang naman yung ating bubuksan eh. Basa. Sabi nga, basa. Diba? Okay, number 4 na tayo, anak. Dalawa na lang after this. By touching the Lord Jesus Christ. Nakuha ko ito. Gustong-gusto ko ito nung ito yung exhort ni Sister Beth sa prayer meeting. Iba yung si Jesus, tinatch, yung may sakit. At iba rin tayo, we touch Jesus. Nakuha nyo? We pressed in to Jesus. And matatouch natin si Jesus. Hindi naman ito yung literal na touch eh. Nakuha nyo? Yung pananampalataya natin, nakarating. Basahin natin. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon. Yung marami nga sumusunod kay Jesus. Sinorkat ko na lang. Following. Crowds are following. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Wala akong salamin ha. Sandali lang. Healed na ako ha. Sa aking malabong mata. Salamin na ako. Hirap na hirap siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya, kita nyo, nabalitaan lang ha. Yun yung sinasabi ko po sa inyo na ang tao naghahanap ng proof, naghahanap ng ebidensya. Totoo ba talaga ang Diyos nila? Sino ba talaga ang Diyos nila? Di ba? Ang tao ganun po eh. Nabalitaan niya ang tungkol sa kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit niya. Sapagkat inisip niyang mahipo ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Is it faith? Is it faith? Faith. Kaya po napakalaga pananampalataya. Pananampalataya ng minister at pananampalataya ng mismo may sakit. Next. Gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. See? Na-touch niya si Lord through His faith. May lumabas kay Jesus eh. Siyempre, God siya, naramdaman niya. Naramdaman niya. Ibig sabihin po, kapag tayo nananalangin, o kapag tayo may hinihingi sa Lord, o kapag matindi yung ating, hindi lang po sa healing alam na alam natin, kapag both yan eh.
nararamdaman natin yung presensya ni God, and pag naramdaman natin ang presensya ni God, alam natin, nasa atin ang attention ni God. Yun po yun. Parang dito, ramdam ni Jesus eh. Sabi niya, may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot sa kanya ang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit po niyo itinanong kung sino ang humipo sa damit nyo? Subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Kasi alam niya, hindi naman talaga yan yung damit eh. Alam niya, that person who touched his clothes, yun yung talagang naramdaman niya na na-touch yung kanyang kapangyarihan. Yun yung nakatouch sa kanya. Whoever that person na humipo sa damit. Yun lang yung yun lang yung contact yung damit. Pero mahalaga dito, yung pananampalataya ng babae na nakatouch kay Jesus. Yung pananampalataya na naramdaman ni Jesus. Yung pananampalataya ng girl na yon. Yung po yun. Kaya sinabi niya, may kapangyarihang lumabas sa kanya. May kapangyarihang lumabas sa kanya. Anong po niyo mga kapatid? Ramdam kayo ni Jesus. Ramdam niya kayo. Kaya nga po, wala tayong maitatago sa kanya. Subalit, lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasa, alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at pinagtapat ang buong katotohanan. Subalit, sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya, umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Again, the faith. But it is ngayon, hindi na si Jesus ang nag-act dito eh. Kundi yung babae. Siya na yung nakatouch kay Jesus. Di ba? Nakuha po nyo? Iba namang prinsipyo. It is the girl touching Jesus. Iba yung si Jesus minsan yung nagre-reach out sa atin at voluntarily humihipo sa atin. Ito, yung babae nag-press in. Di ba? Nag-press in. Parang nag-effort. Yun na. Nag-effort. Nag-e-effort ba tayo? Nag-e-effort ba tayo? Nag-effort yung babae. Kaya sabi sa huli, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Sabihin mo, ipanatag. Alam po niyo mga kapatid. Minsan ito yung mahirap eh. Kala natin may pananampalataya na tayo, pero parang natatakot pa rin tayo, nag-aalala tayo. Wala tayong kapanatagan. May nilagay ako dyan eh. Anong nakalagay ko, anak? Doon sa ipanatag, ayon. Sabi sa Biblia, in God's blessing, He adds no sorrow. Pag pinagpala ka na, wala yung kaakibat na lungkot o kabagabagan o takot. In God's blessing, He never adds sorrow. Ang pagpapala ni Lord ay walang kasamang kabalisahan. Kaya pag ni-receive mo na, alam mo sa puso mo that it is God, huwag ka na mag-alinlangan. Hello? Ha? Nakikita pa ni Jesus eh. Ano ba? Urong, sulong. Ganun. Kita ni Jesus ang puso natin, mga kapatid. Di ba sabi nga sa Bible nga, pala ngayon ko lang naisip, pag ikaw daw ay, huwag kang parang yung toes of the wind, na urong sulong, ganun, nag-aalilangan pa. Huwag na. Why? Pag alam mo na pinagpala ka na ni Jesus, pinagpala ka na. Yun na, yun eh. Kaya nga sabi, umuwi ka na. Pumanatag ka na. Di ba? Have peace. Pumanatag ka na. Wag ka na para bang, it is done. Tapos na. Di ba? Ganon din po sa atin, mga kapatid. Pag pinag-pray na natin, natatanda ko si Sister Estate tuloy. Nung ang anak ko po'y kuha ng exam. Ano yun? Board exam ba yan? Oo. Wala akong hingi ako ng prayer ngayon, hingi ako ng prayer bukas. Sabi tuloy ni Sister Estate, Pastora, kapag pinag-pray mo na at kiniling mo na, sabi ko, oo nga no, ako pa ang na-rebuke. Pastora, kapag piniling mo na at kiniling mo na, yun na yun. Oo nga, makulit ako. Sabi ko, ang kulit ko, na-rebuke ako dun ha. Na-rebuke ako dun. Yun po yung ibig sabihin nito. Di ba? Sabi niya, umuwi ka na, ipanatag mang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling. Hello, ang galing, di ba? Ang ganda. Lubusan. Lubusan. Minsan ganun tayo eh. Talagang magaling na ako. Baka maulit. Kunting kirot, ay, bumalik. Ayan na, ito na. Bumalik nga. Asan yung faith?
Asan yung pananampalataya doon? Ha? Ay, kasi hindi ko nainom yung... Nasaan yung pananampalataya? Sabi ng Panginoon, umuwi ka na't ipanatag. Yan minsan ang kulang talaga sa atin. Ipanatag. Ipanatag. Ang iyong kalooban, lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Galing, no? Ang ganda, di ba? Nakakangiti. Nakakatuwa. Ang pagpapala ni Lord, yung nakalagay ko doon, biblical yan eh, hindi ko nang alam kung saan verse ko mahanapin. Ang pagpapala ni Lord ay walang kalakip na kabalisahan. Biblical po yan. Makikita ko yan one time. Tatandaan ko na. Ang pagpapala ni Lord, siyempre yung kagalingan, pagpapala, walang kalakip na kabalisahan. Next, anak. Oh, concluding verse na ako. Okay. Mamaya na yung dalawa pa. Pagkatapos nagpakita siya sa isa, ito yung iyan. Gusto ko to. Gustuhin din nyo to. I love this verse. In fact, minimorize ko po to. I memorize this verse. Pagkatapos napakita siya sa labing isang samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya. Titigas ng ulo, no? Kasama nating lahat. Kasama din po ako doon minsan. Pinagwikaan niya sa hindi nila pananalig sa kanya. At sa katigasan ng ulo. Ganon. Sapagkat hindi sila naniniwala sa mga nakikita, sa mga nakakita, sa mga nakikita sa kanya. Sa mga nakikita sa kanya, pagkatapos na siya ay mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang magandang balita. Ang magandang balita lang ba ay si Jesus ay nagliligtas sa impyerno? Yun lang ba ang magandang balita? Is it enough? Na yun lang? The good news or the gospel, pananampalataya ka, mapunta ka sa heaven. Period? Incomplete po yun, ha? Incomplete po yun. Sabi ko nga, dapat po kumpleto ang good news. Okay. Ang lahat, ipangaral ninyo sa lahat ang magandang balita. Ito po, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Subalit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Next, anak. Ang mga sumasampalataya, sabihin mo, ako ay sumasampalataya. Ako ay sumasampalataya. Okay ha? With conviction. Ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. May kapangyarihan kayo? May kapangyarihan ba ako? Yes, we have. Sabi ni Jesus, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko, di sa pangalan ni Joseph, di sa pangalan ng kung anong paman, sa pangalan ko, magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita ng iba't ibang wika. Sila'y hindi dumampot man sila ng ahas o makainom ng lason. Ibig sabihin, hindi literal, proprotektahan ka ni Lord sa iyong mga kakanin at sa iyong mga gagawin, dampot. All the works of your hands, ibibless niya. And everything na papasok sa katawan mo. Yun po ibig sabihin, hindi kayo iinom ng lason na, hindi kayo proprotektahan ni Lord pag kayo uminom ng lason. Gagaling ang mga may sakit na mapagpatungan ng kanilang mga kamay. Diretso, di ba? Diretso, di ba? Diretso. Kaya gustong-gusto ko to tinatayuan ko yan Tinatayuan ko yan. Tanong, Sister Ana Yang, pag ikaw ba'y may sakit, can you lay hands on yourself? Yes. May sakit ka. Can you lay hands to your balakang or to your tiyan? Kailangan pa bang tawagin si sister? Di ba? You yourself can lay your hands on your sick parts of the body. You yourself can rebuke. Pwede mong palayasin ang anumang sakit na yan sa katawan mo, sa ulo mo. You yourself can lay your hands. Kasi ikaw ang may sakit Kung ikaw ang may sakit. Kasi sabi, gagaling ang mga may sakit na mapagpatungan ng kanilang mga kamay. Hindi po exempted yung sarili mo kung ikaw ay may sakit. Sana po makita natin yan. Simple-simple lang po ito. Sabi ko nga, Lord, napakasimple naman itong na naman turong ko ito. Sabi, kulit ko naman. Pero importante po. Importante po to sa araw-araw. Kasi yung anak natin, ayan, yung anak.
Bugbog yan sa lay hands ko, nung maliit pa yan. Nadapa, nasugatan, kunting ganito, may pumasok na kung ano sa tenga. Alam niyo yun? Kaya kahit siya mag-pray sa pagkain, nire-rebuke niya yung pagkain. Kasi, she always hearing me rebuking. Anyway, yan po ang ano. Okay, may babasahin pa ako from there. So sana po makita nyo, yan yung authority. Sabihin natin, authority. Kasi po, meron na kayong kapangyarihan bilang anak ng Diyos. Pero hindi ko na kailangan ipaliwanag. Ayan po, no more explanation. Baka ma-misquote pa, ano tawag doon? Baka magkamali pa po ako. Yan na talaga, sinabi, gagaling ang mga may sakit na mapagpatungan ng kanilang mga kamay. Next pa. Malapit na ako matapos. Yan. Kulit ko magtataglay ng ganitong uri ng kapangyarihan. Ibig sabihin, authority, may kapangyarihan kayo. Huwag tayong mag-doubt. Kasi nasabi ng salita ng Diyos. Yun nga lang, pag hindi ka nanampalataya at hindi ka naniniwala at hindi mo gustong gamitin, ulitin ko, kung hindi mo gustong gamitin ang authority mo o yung kapangyarihan binigay sa'yo, sabi mo sa katabi mo, it's your choice. It's your choice. Di ba? Sa'yo yan. Ngayon, pag nagmi-minister ka at hindi ka naglayhan sa may sakit, kasi isipin mo, baka hindi gumaling, kakahiya. Again, it's your choice. Nasa iyo yan. Kung wala kang confidence, dapat you are backed up with the truth and the confidence that comes sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi ko nga kanina pag binubulay-bulay ko kasi yung message, yung authority, yung authority na yan, doon yan huhugot May pinaghuhugutan niyang authority na yan Pinaghuhugutan yan, una, gano'n mo kakilala ang iyong Panginoon? Pangalawa, gaano kalalim yung pananampalataya mo sa Kanya? Gaano? And yung kalalim na yon nung pananampalataya mo, depende yun kung gaano kalalim ang iyong relasyon sa Panginoon. Example, yung boss ko, siyempre lagi ako niyang may special power of attorney, may secretary certificate. Kilala ko siya Kaya alam ko, I can act. I know what to act on his behalf and I know what not to act on her behalf. Or lalaki at babae yun on her behalf, on his behalf. I know. Kasi matagal na kami magsama Close kami Close kami. So, malakas ang loob ko na pag sinabi nung halimbawa, lawyer, ganito, ay no, hindi po. Alam na alam ko Kasi kilala ko siya May relasyon kami I know them. Pag sinabing ganyan, hindi ko na kailangan, ganito ma'am, sir, ganito. I know. May authority naman ako. Nakuha po ba nyo? May authority ako binigyan ako ng authority. Full power. Complete. Gayo din po kayo. Complete. Kung sumigaw, kumpleto po ang kumpleto po ang authority natin sa Panginoon. Maliwanag yan. Kaya, we can do everything, anything. We can minister. So, isa na lang pong verse. Ayan, faith and authority combined. Luke 9:37 to 43. Pakibuksan niya, anak, meron ba? Ay, wala. Babasahin ko daw. Ayun, sabi ko nga sa anak ko, ay, naku anak, magbasa na lang kami. Wag i-spoon feeding. Luke 9:37. Hindi yung lahat nakagano na lang. Tumingin po tayo sa Biblia natin. Luke 9:37 to 43. Ito na po yung huling verse sa pagkakatanda ko ang babasahin ko. Luke 9:37 to 43. Okay. Kinabukasan, bumaba sila mula sa bundok. Ayan, bundok na naman. Talaga yung bundok na yan. Ibig pong sabihin mga kapatid, ang ibig lang pong sabihin nun, lagi tayong mag-pray. Lagi tayong dumako sa presensya ni God. Lagi nating hanapin ang mukha ni God. Kaya nga lagi may bundok Yun yung where the presence of the Lord is. Kung saan mo kinakatagpo, kinakausap, wino-worship, sinasamba ang Panginoon ng kayo lang dalawa.
Kinabukasan, bumaba sila mula sa bundok at si Jesus ay sinalubong ng napakaraming tao. See? See? Nakuha nyo? May sumusunod. Di ba? Pag may nabalitaan, ito, sinalubong na siya. Sinalubong na siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung unang-unang sabi ko, si Jesus ba, ano ang Panginoon kung wala siyang ginawang himala? Di ba? Kulang eh. Tayo, Kristiyano tayo. Pero hindi natin ginagawa to the maximum. Kung ano yung pagkakatawag sa atin bilang anak, parang may kulang din eh. Sana maunawaan po niyo ako. Okay? Siya ay sinalubong ng napakaraming tao. May isang lalaki roon sa karamihan na sumigaw ng ganito, Guro, pakitingnan po ninyo ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Inaalihan siya ng isang espiritu. At bigla na lamang sumisigaw. Pinangingisay siya nito hanggang sa bumula ang kanyang bibig. Sinasaktan niya at ayaw iwanan. Ipinamanhi ko po sa inyong mga alagad. Yan, ito ang gusto kong makita niyo. Ipinamanhi ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu. Ngunit hindi nila magawa. Hello? Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Galit na, di ba? Ako hindi pa ako galit. Lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ako dapat mananatiling kasama nyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Hindi ko naman kayo pinagtitiisan. Masaya ako na nagtuturo sa inyo. Masaya ako na nakikita. Sabi ko nga sa inyo pagpasok pa lang sa office, iba yung joy ko. Basta may joy ako sa puso ko na, yan, nakita ko si Brother Nestor, yan, siguro kaya may joy ako. Yung ganun, nakakatuwa, nandito sila, I'm happy, yan. Siyempre, hindi lang siya lahat kayo. Tuwang-tuwa po, yung may kagahalakan try yung puso ko. Talagang masaya ako. Anyway, balik ako. Kaya ito po ako, hindi naman po ako ganito na pinagtitiisan. Ulitin ko, sabi ni Jesus. Kasi nagreklamo yung isa doon, sabi niya, ipinamani ko po sa inyong mga alagad, sa mga kapatiran, gano'n, napalayasin ang masamang espiritu, ngunit hindi nila magawa. Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ko kayo dapat manatiling kasama? Hanggang kailan pa ako dapat manatiling kasama nyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? At sinabi niya sa lalaki, dalhin mo rito ang iyong anak. Samantalang lumalapit ang bata, siya'y inilugmok sa lupa at pinangisay ng demonyo. Pinagwikaan ni Jesus ang masamang espiritu, pinagaling ang bata at ibinigay sa kanyang ama, at nanggilalas ang mga tao sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag kayo ay nagpagaling, nahuhugot tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Pero, you have a vital role, yung puso mo. Yung pananampalataya ng puso mo. Bakit? Sabi ni Jesus, pinagwikaan ni Jesus ang masamang espiritu. Pag pinagwikaan mo masamang espiritu, huwag kang lalamya-lamya. At pag hindi tama ang puso mo, baka pumunta sa iyo yan. Yun lang yun mga kapatid. Dapat we know our identity. We are full of faith. Huwag tayong basta-basta susugod na hindi natin alam o wala tayong armas, di ba? Pinagwikaan ni Jesus ang masamang espiritu. Nakuha nyo? Word. Napakahalaga ng salita. Nagpagaling siya, just touching and by the word. By word. Hindi yun authority. Command. Through the authority na nasa sa kanya. So yun po, napakahalaga po na yung puso natin, yung pananampalataya natin sa salita ng Diyos at sa magagawa ng Diyos at sa laki ng kapangyarihan ng Diyos, taglay-taglay natin. Next, anak. Tapos na po ako. Receive through faith. Receive healing through somebody's faith, yung kapitan. Receive healing through touch of the Lord Jesus Christ, yung hinihipo lang niya. Pag nahipo niya, gumagaling na po yung may sakit. 2 beses po ako naglagay. Receive healing by touching Jesus. Ito po yung babae na inaalihan ng dugo for 12 years. Receive healing by the living word. Yan, may verse naman po dyan, Matthew 8:16. Receive healing through the authority and presence of God.
Yan. Receive healing through the authority and presence of God. We cannot rebuke sickness and every curses or the devil without authority. Your authority that comes from God is so, so, so important. Let us all pray. Father God, thank you for trusting us. Kilala mo kami. Kilala mo kami. And you are so careful, Lord, sa magdadala ng iyong pangalan. You're so careful. Kasi pangalan niya ng kataas-taasan, kabanal-banalan na Diyos. The name above all names. But yet, God, kahit po ganito kami, you have given us the authority to trample, palayas ng lahat ng klase ng demonyo, palayas ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman, kahirapan. You have given us the authority. What a mighty, loving, great God na meron kami. Oh Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, dinadakila, niluluwalhati, Lord, sapagkat napakabuti mo sa amin. Napakabuti mo. You reveal yourself to us of who you are. Who you are. Hindi mo pinagdamot, hindi mo pinagkait. And Lord, patuloy ka. Patuloy at patuloy mong ipinapahayag ang iyong dakilang layunin, ang iyong pag-ibig, ang iyong walang hanggang biyaya. Patuloy at patuloy, Lord. Thank you. Thank you so much. Thank you na laging bukas ang aming puso, laging bukas ang aming kaisipan, upang lagi kami makatanggap galing sa trono na yung biyaya. And Lord, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, na siya naming guro, kalakasan, siya naming gabay, siyang taga-aliw, siyang kalakasan, lahat-lahat. You are giving us the capacity na lumawak, ma-spread ang magandang balita through us. Lord, salamat sa paggamit mo po sa bawat isa sa amin. Thank you, God, that you will bless us with a good heart, with a renewed mind, supernatural strength and power to touch people. Not only those who are sick, but those who are in need. Na makita nila who Jesus in us, sino ka sa amin. Na makita nila yung kaibahan namin sa iba na hindi mo pa anak, Panginoon. Lord, thank you. Thank you. Thank you, Lord, na ikaw ang Diyos na kahit kailan ay hindi nagbabago. And Lord, yung banal na Espiritu mo, banal na Espiritu Santo, hindi po matatawaran ang pagkilos mo. Kaya nga, Lord, yung manifestation mo noon, nung unang panahon, sa aming mga ninuno, sa mga unang tao na lingkod mo, Lord, mas greater nga ang outpouring ngayon. Because greater is the outpouring of the Holy Spirit in this end times. Greater and greater, God, greater. Kaya thank you, Lord, na kami po ay vessel, worthy, na i-fill mo ng banal na Espiritu Santo. We are your vessel,
willing and ready for the Master's use. Lord, bless mo po ang aking mga kapatid sa lahat ng kanilang pangangailangan. And Lord, umunlad po. Umunlad. Patuloy na umunlad yung aming buhay spiritual for the glory of your name. This is what we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Ayan, dadako na po tayo sa Last Supper. Ayan. Ating aalalahanin kung ano yung ginawa na kabutihan, kadakilaan ng ating Panginoong Diyos 2,000 years ago when He died for all of us sa krus ng Kalbaryo. Sige po mga kapatid, kumuha na po tayo ng elemento. Panginoon ay isang mataimtim
na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Hesukristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalaala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Madiing ipinapalaala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan at ng dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangang saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Sa sandaling katahimikan, saliksikin po natin ang ating puso at humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Diyos kung may nagawa po tayong pagkukulang. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para po sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus. Patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Itaas po natin mga kapatid ang tinapay na siyang nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus, ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inihahandog namin sa inyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po naming ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Itaas po natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi,
Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Good morning. Na-bless po tayong lahat ngayong umaga na to. Thank you, Lord. Kung gaano siya ka-faithful sa atin, sana po tayo bilang Christian ay maging ganun din ka-faithful sa Kanya bilang ating Panginoon. Since it's offering, gusto ko po may mapanood tayong video dito before I tell you our verse for the day for the offertory. Ito po, nire-represent ito yung mga iba't ibang bagay sa ating buhay. Ayan, pinagsiksikan na lang po si God. Ito po yung buhay natin. Ito po yung mga gastusin natin, kung ano-anong mga dapat... Pakipost. Ayan. Bilang po kasi, mas maganda nakikita natin siya. Nung nakita niyo po nung una, nilagay po ito, pinagsiksikan na lang po dito si God. Bakit hindi siya inuna? Ayan tuloy, ayaw nang mag-fit in dito sa jar lahat ng dapat nating prioritize sa buhay natin. Especially sa mga bagay po na pinagkakagastusan natin. Pero, kung uunahin natin si God, makikita po natin, yan, tinry niya unahin si Lord sa life, pati pagbibigay sa Kanya. Hayaan nangyari po, nagkasya lahat. Siksik, liglig, at umaapaw pa. Amen. Nakita niyo po yung representation. Kasi lagi lang po sinasabi dito sa harap, babalik sa'yo, siksik, liglig, umaapaw. Bilang isa nagtuturo din po, mas gusto po ng mga estudyante at ng mga tao na may nakikita sila. Ang babasahin ko pong verse dito mula po sa Biblia. Buksan po natin yung mga Bible natin sa Proverbs chapter 3, verses 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflow. Proverbs, ibig sabihin sa Old Testament pa lang po, tinuturuan na tayo na magbigay sa Lord. Kung si Lord po nagpa-quiz sa atin, at hindi po natin ito na master, bagsak na po tayo sa subject niya. Dati pa lang po tinuturo na ito sa Biblia, sa mga tao. Hanggang ngayon po tinuturo pa rin. Kaya ang prayer ko po, sana po, maka-perfect na po tayo sa quiz ni Lord para sa atin. Amen? Let's pray po. But before that, mag-share muna po ako, sorry. Personal experience. 2023, marami nagsasabi po sa atin, 2023 hit me hard.
Noong 2023 po, as you all know, meron po akong work before. Sabay pa po kami nag-resign ng husband ko. Siya po sa PNB, nag-resign siya. Ako, National Kidney, nag-resign din ako. Lahat po na nasa paligid namin, bakit? Faith, mag-type ka muna ng tenga. Ba't ka nag-resign sa National Kidney? Ganyan. Ang tagal din po namin pinag-pray na gusto rin po kasi namin prioritize din ng family, yung time namin para nauubos na lang po doon sa isang bagay na yun. Hindi na po namin masyado na ma-manage yung time. Pinag-pray namin sa Lord mabuti kung anong dapat namin gawin. Siguro may 1 year din po kami nagpe-pray kung tama ba yung magiging decision or hindi po siya agad-agad. So sa life po, importante po to lalo tayo as Christians. Kailangan po natin pag-pray lahat ng decisions in life natin kasi hindi po tayo ang masusunod. Alam po natin yan. Si Lord po ang driver natin sa ating life. So, 2023, pareho kami nag-resign, pareho kami walang income. Hindi namin iniisip na hindi kami nagkakaroon ng anxiety na paano na tayo, paano na yung mga bata. But instead, we trusted in God's plans for us. Gayon pa man, kahit po ganon, kahit we're trying to make both ends meet, ibig sabihin, kung ano yung dumarating, yun na lang yung parang trying to make both ends meet. Nakakasya. Oo, parang yun na lang yung ginagamit namin kung ano yung dumadating. At kung gaano ka-faithful si Lord sa amin, hindi niya kami pinabayaan. So, in return, we are also trying our best to be faithful to Him. Kahit wala na kami mapagkuhanan, we are still giving. Dahil importante po yun. Wag tayong maging masyadong anxious kung wala tayo sa comfort zone natin, wala tayong pagkukuhanan. Ang mahalaga po, alam ni Lord yung heart natin. Alam ni Lord kung ano yung kailangan mo. At huwag kang mag-alala dahil ibibigay niya yun para sa'yo. Hindi po niya kami pinabayaan. Wala kaming binenta na kahit ano. Meron kaming mga binentang series, nagbenta siya ng motor, pero pinalitan niya ng better. Wala po kaming work. Wala kaming pinagkukuhanan nun, ha? Kaya praise God po talaga sa buhay ng aming pamilya at pati na rin po sa buhay ng bawat isa na meron ding patotoo deep down. Financial aspect pa lang po itong sinishare ko sa inyo noong year 2023. Kaya ngayon 2024, patuloy po kami nagiging faithful kay Lord. Huwag po natin siyang kalimutan. Katulad din po sa nakita natin sa video, unahin po natin siya at makikita mo, kapag finil ni Lord ang jar mo, siksik, liglig at umaapaw talaga. Hallelujah. Let's pray po. Lord, maraming salamat po sa salita na in-impart mo sa amin ngayong morning na to. Nawa po, Lord, mabigay po namin in return sa inyo yung faithfulness niyo po sa amin. Nawa po, Lord, maka-perfect na po kami sa quiz niyo para sa amin, especially sa pag-offering po sa inyo. Lord, alam mo po ang heart ng bawat isa sa mga anak mo ngayong umaga na to. Kung ano lang po yung kaya nilang ibigay, alam mo rin po ang pangangailangan ng bawat isa. Lord, patuloy nga po na tulungan mo ang bawat isa sa amin na unahin ka sa lahat ng aspeto ng aming buhay, lalo po sa pagbibigay, Lord. Marami kang mga turo sa Biblia, nawa po ay maisapamuhay po namin lahat yon. Tulungan mo po kami na patuloy na huwag alalahanin ang kinabukasan dahil ikaw po ang aming provider. You are our Jehovah Jireh. You always provide for us and help us keep that in mind, especially because we are Christians. Thank you, Lord, for this morning. Patuloy nga po na ang lahat ng magbibigay sa iyo ay balik mo ang pagpapala sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw, Lord. At alam mo po, Lord, na kung meron mang mga tao na hindi makapagbigay, as I said, alam mo po kung ano mga nasa puso nila. And I also pray for them.
Bless them. Bless all of us, Lord. Bless us more and more. Help us to be faithful to you the way you are faithful to us. Ito po ang aming panalangin sa umagang ito. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Salamat, Panginoon, sa inyong katapatan. Panahon lumilipas, maungko'y kumukupas, ngunit ang pag-ibig mo, Jesus, hindi magwawakas. Magbago man ang mundo, isa lang ang totoo. Mga pangakot, salita mo, matutupad ito. Panginoon, naibuti mo, pag-ibig mo'y binababago sa bawat araw ng buhay ko. Mula pa noon hanggang sa ngayon. Sa napang tagumpay sa aking buhay, kayamanan at kalakasan, ikaw ang nagbigay. Oh, Panginoon, kay buti mo, pag-ibig mo'y Sige po, tayong lahat ay tumayo para sa ating pangwakas na panalangin. Announcement po, siguro alam niyo na cancel po ngayon ang teaching ministry. Wala po munang teaching ministry to give way po sa meeting po ng board. Yung hinahanap po kanina sa Hebrew 11, sabi dito, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. Ayan. So, bilang mananampalataya, tayo po ay dapat naniniwala sa salita ng Diyos, though hindi pa po natin nakikita yung manifestation, pero yung puso natin, alam natin, kayang-kayang gawin ng Diyos. So, yun po, yung Hebrew 11. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, na may kapamahalaan sa lahat ng bagay, nakikita man ito at hindi nakikita, kami po ay sumasamba sa iyo. Salamat na may isa kaming Diyos na kagaya nyo, na lahat posibleng mangyari, na lahat kayang-kayang gawin. Even nga, Lord, yung mga bagay na hindi pa nag-i-exist, pwede mong i-create para po tugunan ang aming mga pangangailangan. That's how powerful you are. That's how good you are. And ganun po mo po kami pinapahalagahan bilang mga anak mo. Lord, salamat po. Maraming salamat din po sa mensahe. Hindi lang po namin ito narinig. Lord, we don't want just a knowledge. Hindi lang yung matuto kami. No matter how good the preaching is, pero hindi naman po namin dinidesire na magawa ito. Lord, baliwala po ang aming narinig. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo, dalangin ko po, Panginoon, na yung balik, sa generosity mo sa aming lahat, balikan ka namin, Panginoon. Yung mga bagay na hindi ordinary lang, mga bagay na hindi yung para sa amin madaling gawin.
kadakilaan mo, sa hindi mabilang na pagpapala mo. May we also become generous, God. Hindi namin ito gagawin sa inyo sapagkat nasa iyo na ang lahat. Gagawin po namin ito upang sundin lamang ang iyong utos. At upang makilala ka ng lahat through us. Lord, I ask in the mighty name of the Lord Jesus Christ and through the power of the Holy Spirit, nabigyan mo po kami lahat ng desire, pagnanais, higit sa lahat, Banal Espiritu Santo, ng kapangyarihan. Empower all of us na magpatong ng aming mga kamay sa may sakit, na magpahayag ng iyong kabutihan, na magbahagi ng iyong dakilang layunin. Bigyan mo kami ng boldness at lagi naming alalahanin na mayroon kaming authority, mayroon kaming mandate, mayroon kaming utos galing sa inyo, Panginoon. At higit sa lahat, i-increase mo po yung aming pananampalataya na kayang-kaya namin gawin kasi sinabi mo, kasi iniutos mo. Thank you, God. Thank you. Thank you. Thank you, God, for empowering each and every one of us. It is for your glory. Kaya po namin gustong sundin ang iyong utos. Itaas po natin ang ating mga kamay. Naway manahan si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. At sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig. Maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan at kaluwalhatian ngayon at magpakailan kailanpaman. Amen. 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 Are we blessed indeed? Amen? Ganda nung ating napag-sharean ngayon that we're able to see God's authority when we acknowledge Him and His presence, and most especially when we exercise our faith. Kagaya nga nung nasabi ni Pastora. So, handa na ba tayong mag-exercise ng ating faith moving forward? Parang mahina, gutom na. Amen? Because God is able and God is faithful, that's the reason why we're able to do what we are ought to do in its maximum extent. So praise our God and sing, Holy, we cry, Holy, hallelujah, God is here. Holy, we cry, Holy, hallelujah, God is here. Sing, God's here. God is here. God is here. God
God bless po.